Marshall Peak, Kabanata 3741. Ang pagbagsak, namutla sa takot si Wobo. Hindi niya akalain na isang sandali ng simbuyo ay maglalagay sa kanya sa panganib. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi na sana siya sumugod. Laganap ang Aislo na tila nagyayelo sa apoy sa kanyang katawan. Sinubukan ni Wobo ang kanyang makakaya upang makaiwas, ngunit ang mga kuko ng dragon ay naglalazlas pa rin sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ilang mahabang sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang ice concept ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang mga sugat, ngunit walang ni isang patak ng dugo ang damaloy mula sa kanyang laman. Kakaibang sigaw ni Wobo. Nang hindi hinintay ang ikalawang pag-atake ni Fushan, ang kanyang gamulong na katawan ay naging pulang ilaw at bumaril sa malayo. Talagang tumakas siya. Basura. Kinagat ni Fuyu ang kanyang mga ngipin nang makita niya ito, gusto niyang barilin ang taong ito hanggang sa mamatay. Ngayong nasugatan si Zoyan sa kanyang palihim na pag-atake, at si Fushan ay may pag-aalinlangan tungkol kay Yang Kai, ito ang perpektong pagkakataon upang maalis ang dalawang Great Elder ng Dragon Race. Kahit na kailangan nilang magbayad ng isang presyo, ito ay katanggap-tanggap pa rin. Ngunit si Wobo ay talagang tumatakbo palayo sa gulat. Oo naman, ang isang brat ay hindi nagkakahalaga ng isang pamamaraan. Kasama si Yang Kai bilang trigger, ang tatlong Demon Saint at Great Elders ng Demon Race, na nanunood sa gilid, ay dali-daling kumilos. Sa isang kislap ng liwanag, si Zoyan ay nasugatan, at si Wobo ay tumakas. Muling umalangaw-ngaw ang dragon. Sa kalangitan, ang Asher Dragon at ang napakalaking katawan ng Ice Dragon ay nagdikit sa isa't isa, na parabang sila ay iisa. Ang dalawang higanting ulo ng dragon ay nakataas, na tinatanaw ang mundo. Ang dalawang Great Elder ng Dragon Race ay orihinal na mag-asawa. Matapos ang hindi mabilang na mga taon na magkasama, matagal na silang konektado sa isa't isa at nagkaroon ng sarili nilang hanay ng magkasanib na diskarte sa pag-atake. Si Zoyan o Fushan lamang ang may lakas na maihahambing sa mga Great Emperor, at nang sabay silang umatake, hindi ito kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Kung hindi dahil sa set ng joint attack techniques na ito, paano sila naging katugma ng tatlong Demon Saint ang dalawang Great Elders nitong mga nakaraang taon? Nag-away sila ng higit sa isang beses, kaya nang makita nila ang dalawang Great Elder ng Dragon Race na ganoon ang paninindigan, parehong napabuntong hininga sina Zuli at Fuyu sa kanilang mga puso. Alam nila na nawala ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon. Ipaglaban man nila ang kanilang buhay sa linya, wala silang magagawa sa kanila. Sa karamihan, ang magkabilang panig ay masasaktan. Sa ilalim ng koneksyon ng kanilang mga aura, ang malamig na kapangyarihan na kumalat mula sa katawan ni Fushan ay tinatakan ang sugat sa dibdib ni Zoyan. Ang lakas ng Asher Dragon ay magaling, at may hindi maaalis na sigla sa katawan nito. Kaya naman, kahit na mukhang nasugatan siya, hindi ito magiging problema sa ilang sandali. Sa kabutihang palad, ang palaso ni Fuyu ay bumaril kay Zoyan. Kung ang target ay si Fushan, ito ay magiging mahirap. Whoosh whoosh whoosh. Lumipad ang mga figure sa hangin at tumabi sa dalawang Great Elder ng Dragon Race. Sila ang mga Peking Emperor na sumasabit sa Half-Saint ng Demon Race. Sa pangunguna ni Li Wuyi, humiwalay ang halos 20 Peking Emperor at Half-Saint ng Star Realm sa kanilang mga kalaban at pumunta sa harapan ng lambak. Pinagtutuunan nila ng pansin ang mga galaw ng Star Realm Army at naramdaman nilang dumating na ang oras. Natural, hindi na kailangang makipag-away sa mga eksperto ng Demon Race. Nang wala ang kanilang pagsupil, ang Half-Saint ng Demon Race ay nabawi ang kanilang kalayaan at pumunta sa panig ni Zuli at Fuyu. Nakatingin sa isa't isa mula sa malayo, ang kanilang mga aura ay tahimik na nagbanggaan, na naging sanhi ng walang katapusang pagbabago. Parang hindi makayanan ang pressure at anumang oras ay maaaring bumagsak. Ikinulong ni Zuli ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ang kanyang mga eskarlata na mata ay kumikinang sa malamig na liwanag. Sinabi niya sa isang masasamang boses, "Maaga o huli, gagawin ko kayong lahat na mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan." Malamig na ngumuso si Fuyu. Hindi pa huli ang lahat para magsalita ng malaki pagdating ng araw na iyon. Pagkasabi nito, dahan-dahan siyang umatras sa likod ng lambak kasama si Zoyan. Si Li Wuyi at ang iba ay nagkalat sa kaliwa at kanan upang protektahan sila. Gayunpaman, ang bahagyang nagpagan sa kanilang pakiramdam ay ang Demon Race ay hindi gumawa ng anumang paggalaw kahit na ang lahat ay umatras sa spatial array. Tahimik lang silang nanonood. Alam nila na walang saysay na ipagpatuloy ang labanan sa puntong ito. Ang magkabilang panig ay halos pantay-pantay sa lakas, kaya't walang makagagawa ng anuman sa isa. Gayunpaman, sa Star Realm, ang labanang ito ay isang kumpletong pagkatalo. Hindi dahil sa mas mahina sila, ngunit nasira na ng Demon Land ang buong Star Soul Palace at lumalawak pa rin palabas.
Ang banal na lupaing ito na nagpoprotekta sa martial arts ng Southern Territory sa loob ng maraming taon, ang banal na palasyong ito na sumasagisag sa rurok ng martial arts sa Southern Territory, ay sa wakas ay naaga ng demon race. Sa spatial array, nagkaroon ng flash ng liwanag at lahat ay nawala. Malamig na tumitig si Zuli hanggang sa umatras ang lahat mula sa Star Realm. Noon lang niya sinabi, kailangan nating bilisan. Inalis ni Fuyu ang kanyang banal na busog at sinabing, panahon na, gaano pa katagal? Lumingon si Zuli para tingnan siya. Base sa mga balita na natanggap namin, 3 buwan lang. 3 buwan. Napakunot ang mga sulok ng bibig ni Zuli, na nagpakita ng mapaglarong ngiti. Kung gayon, hahayaan natin silang magsaya sa 3 buwang ito. Ang kanyang isip ay lumulutang, na parabang nasa gitna siya ng malawak na karagatan. Lahat ng uri ng ideya ay nag-flash sa kanyang isipan, at kakaibang piraso ng impormasyon ang lumitaw. Ang mga iyon ay mga bagay na hindi niya kailanman naiintindihan, ngunit ngayon, sa walang dahilan, hindi niya maipaliwanag na naiintindihan ang mga ito. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, nang lumitaw ang isang sinag ng liwanag sa magulong estadong ito, biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Asawa. Isang mahinang sigaw ang umalangaw. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang ilang mukha na nakatingin sa kanya. Puno ng kaba at pag-aalala ang magagandang mukha nila. Medyo namumula at namamaga ang mga mata ng kanyang little senior sister. Halata namang umiyak siya. Asawa, mahinahong tumawag muli si Soyan. Kahit na sinubukan niyang pigilan ito, nanginginig pa rin ang boses niya. Noong mga araw na walang malay si Yang Kai, nasa tabi niya sila. Ngayong nakita nilang nagising na si Yang Kai, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam nila. Sinabi ni Great Elder Zoyan na hanggat magising si Yang Kai, walang magiging problema. Gayunpaman, kung siya ay nanatiling walang malay magpakailanman, kung gayon ito ay medyo magulo. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinsala ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay nauugnay sa Demon Saint. Ibang-iba ito sa dati, at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya. Nagpapakita ng isang ngiti, inabot ni Yang Kai ang kanyang kamay upang haplasan ang kanyang mukha. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, si Soyan ay tila medyo nahihiya, ngunit pinigilan pa rin niya ang pagkamahiyain sa kanyang puso at inabot upang hawakan ang kamay ni Yang Kai, na hinayaan itong haplasan ang kanyang mukha. Bakit ka pa umiiyak? Inabot ni Yang Kai ang kanyang kabilang kamay at hinawakan ang malambot na buhok ni Xia Ningchang. Okay lang ako, buti na lang hindi niya sinabi. Sa sandaling ginawa niya, muling bumuhos ang luha ni little senior sister. Nakahiga siya sa kama, nanginginig ang mga balikat habang pinipigilan ang mga hikbi. Naapektuhan sa kanya, si Qing Luo, Zuyu, at maging ang mga mata ni Zhu Qing ay namula. Tahimik silang lumingon at palihim na tumulo ang mga luha. Isa-isa silang inaliw ni Yang Kai, ngunit hindi ito nagtagumpay. Habang siya ay walang magawa, isang malamig na boses ang nagmula sa likuran. Ano ba ang iniiyakan mo? Hindi pa siya patay. Umalis ka na. Kung ibang tao ang nagsabi nito, tiyak na hindi makikinig si Soyan at ang iba pa, ngunit si Fushan ang nagsabi nito, kaya paano sila mangangahas na sumuway? Ang second elder na ito ay palaging kilala sa kanyang pagiging malamig. Sa harap lamang ni Yang Xiao siya magpapakita ng bakas ng kahinahunan. Ang pagsuwi sa kanya ay hindi magiging maayos. Matapos himokin si Yang Kai ng ilang salita, at ubiling umalis ang mga babae. Umakyat si Yang Kai mula sa kama. Mabilis na sinabi ni Zoyan, na sumunod kay Fushan. Kung masama ang pakiramdam mo, humiga ka lang. Huwag kang gumalaw. Habang nagsasalita siya, bahagya siyang umubo. Halata namang hindi pa gumagaling ang mga sugat niya. Dati, binaril siya ni Fuyu at nasugatan ng pagsira sa sarili ni Wobo. Bagamat hindi nanganganib ang kanyang buhay, hindi magaan ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Yang Kai, hindi ako komportable, maayos ang pakiramdam ko. Mabuti naman talaga. Bagamat kagigising pa lang niya, hindi naramdaman ni Yang Kai ang kahit kay titing nakakulangan sa ginhawa. Sa halip, napuno ng lakas ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Natigilan si Zoyan at tumingin kay Fushan. Nang makitang si Yang Kai ay talagang hindi abnormal, hindi nila naiwasang iklik ang kanilang mga dila sa pagtataka. Paano makakaligtas ang isang ordinaryong high-rank Demon King pagkatapos ma-target ng isang Demon Saint? Gayunpaman, pilit na nakipagpalitan ng suntok si Yang Kai kay Zuli. Kahit medyo mahirap ang sitwasyon, buti na lang at hindi siya namatay. Sinong mag-aakala na walang magiging epekto? Ito ay medyo hindi maisip. Ang higit na ikinabahala ng dalawang elder ay ang mga mata ni Yang Kai ay naging mas malalim. Tila mayroong isang pinigilan na banal na liwanag, na ginagawang hindi makita ng mga tao ang mga ito. May kailangan ba kayong dalawa? May ilang hula si Yang Kai sa kanyang puso. Kung walang bagay,
Paanong hindi gagaling si Zuyan at sa halip ay hintayin siyang magising? May itatanong talaga ako sa'yo. Tumango si Zuyan. Umupo ka at mag-usap. Iminuwestro ni Yang Kai ang kanyang kamay. May tsaa sa mesa. Kumuha si Yang Kai ng isang tasa ng tsaa at ibinuhos ito para sa kanila, itinulak ito sa harap nila. Pinuno din niya ang isang tasa para sa kanyang sarili. Habang humihigop siya, naalala niya ang pakiramdam ng pagharang sa suntok ni Zuli gamit ang kanyang sibat. Habang siya ay walang malay, ang eksenang iyon ay lumitaw ng hindi mabilang na beses, na nagpapahintulot sa kanya na bahagyang maunawaan ang maraming bagay. Tahimik na sinabi ni Fushan. Ang dahilan kung bakit kita hinanap sa pagkakataong ito ay para magtanong tungkol sa iyong sibat. Bago siya matapos magsalita, biglang inabot ni Yang Kai at hinawakan ang Blue Dragon Spear sa kanyang kamay. Inabot niya ito kay Fushan at nakangiting sinabi, "Second Elder, pakisuyong tingnan." Isang sinaunang at mapanglon na hininga ng dragon ang sumugod sa kanya, na para bang isang higanteng dragon ang lumabas sa isang scroll ng kasaysayan at dumating sa kanyang harapan. Ang source ng dragon race sa katawan ni Fushan ay tumalon ng hindi mapigilan. Hindi niya maiwasang magulat nang nagmamadaling inabot ito para tanggapin. Inilipat din ni Zuyan ang kanyang ulo at sinuri ang Black Dragon Spear kasama si Fushan. Sa labas ng bulwagan, isa-isang lumabas si Zuyan at ang iba pa. Agad silang pinalibutan ng isang grupo ng mga tao at nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Yang Kai. Sinabi ni Zuyan sa lahat na nagising na si Yang Kai at kinakausap siya ng dalawang elder ng Dragon Race. Noon lang nagpahinga ang lahat. Nakita ni Shan Qingluo ang isang magandang figure sa karamihan at ngumiti. Pumunta siya sa gilid niya at marahang sinundot. "Big sister, ayos lang ang asawa." Natarante si Jiao at tumango. Narinig ko." Napabuntong hininga si Shan Qingluo. Nang walang malay ang asawa, patuloy niyang binubulong ang mga pangalan nating magkakapatid. "Masakit talaga." Pilit na ngumiti si Jiao. "Nasa puso kayong lahat ni Junior Brother." Kahit na wala siyang malay, natural na may isip kanya. Itinagilid ni Qingluo ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. "Tama si sister." Itinaas niya ang isang daliri at itinutok iyon sa mapupulang labi niya. Cute at inosente ang mukha niya, pero napaka-charming din niya. "Ngunit big sister, tinawag din ni Lord Husband ang iyong pangalan." Nang inig ang malambot na katawan ni Jiao at lumitaw ang pamumula sa kanyang mukha. Nagtatakang tanong niya, nagawa ba niya? "Oo." Kinusat ni Shan Qingluo ang kanyang malalaking mata at inosenteng tumingin sa kanya. "Anong nangyayari? Big sister, may utang ka ba sa asawa?" "Hindi, wala." Lalong namula ang mukha ni Jiao. Bigla niyang naramdaman na ang kanyang pangangalon niya ay nakita na at nawawalan na siya ng gana. Napaisip si Shan Qingluo. Nako, kung gayon ang asawa ay dapat nalilito. Si Jiao ay pilit na ngumiti at sinabing, "Mabutit gising na si Brother Yang. Hinihintay pa rin ako ng Hanord Master na magulat muli. Aalis muna ako." Pagtingin sa tumatakas na figure ni Jiao, napaawang ang labi ni Shan Qingluo at ngumiti. Talagang manipis ang balat niya. Martial Peak, Kabanata 3742. Ang kapangyarihan ng katotohanan. Star Soul Palace, napuno ng Demon Chi ang hangin. Ang sagradong lupain ng martial arts sa Southern Territory ay naging Demon Land na ngayon. Sa isang malaking bulwagan, isang half-saint at isang dosina o higit pang mga Demon Kings ang nakaupo na nakakrus ang paa. Puno ng pagtutol ang kanilang mga mukha. Ang half-saint Demon Kings na ito ay nasugatan lahat sa labanan ilang araw na ang nakalipas. Walang exception, lahat sila ay nasugatan ni Yang Kai. Sa mahigpit na pagsasalita, ang kanilang mga pinsala ay hindi malubha. Ang pinsala ng half-saint ay masasabing balewala. Ang Blood Demon half-saint ang may hiwa sa braso ni Yang Kai. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, natuklasan ng Blood Demon half-saint na ito na ang kanyang sugat ay hindi maghihilom anuman ang kanyang gawin. Isang kakaibang enerhiya ang umaagnas sa kanyang laman at dugo. Hindi lamang gumaling ang orihinal na maliit na sugat, lumawak pa ito. Ang lalong nagparamdam sa kanya ng kawalan ng pag-asa ay dahil sa pilit niya itong pinipigilan ay lalo itong nag-backfire. Tumayo si Zuli sa harap niya na bahagyang nakapikit ang mga mata. Isang malaking kamay ang inilagay sa kanyang balikat, at umapaw ang masiglang aura ng isang Demon Saint. Biglang lumiwanag ang ekspresyon ni Zuli. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay sa isang kuko at sinipsip ang sugat ng Blood Demon half-saint. Isang pana ng dugo ang bumaril mula sa sugat at tumama sa kanyang palad. Nang pumasok sa kamay niya ang palaso ng dugo ay tila may sariling buhay ito. Ito ay naging isang kulay dugong ahas at bumaon sa palad ni Zuli. Nanlamig ang ekspresyon ni Zuli. Nagulat siya, ngunit hindi siya nagulat o natakot. Hinimok niya ang kanyang demon essence na balutin ang dugong ahas at hinawakan ito sa kanyang palad. Sa gilid, nagulat si Fuyu kay Zuli.
Bagamat walang ipinahayag ang ekspresyon ni Zuli, alam niya na ang pagkilos na ito ay nakakonsumo ng maraming enerhiya ni Zuli. May bakas pa nga ng pagod sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ito ay nagpapagaling lamang ng isang tao, ngunit maaari itong makaramdam ng pagod kay Zuli. Ano ito? Hindi maiwasang maging seryoso ang ekspresyon ni Fuyu. Tumingin siya kay Zuli at nagtanong. Ano ang nangyayari? Matalim na tinitigan ni Zuli ang dugong ahas sa kanyang kamay. Hinayaan niyang mamilipot ito sa kanyang palad, ngunit hindi siya ng ahas na hawakan ito ng diretsyo. Bahagyang lumiit ang kanyang mga pupil habang seryosong sinabi. True intent, true intent. Natigilan si Fuyu, tila may narinig na hindi kapanipaniwala. Maging ang boses niya ay hindi sinasadyang tumaas ng kaunti. Naiintindihan ba talaga ng batang iyon ang true intent? Nagkamali ka ba? Tumingin sa kanya si Zuli ng maluwag. Hindi siya nagsalita, ngunit malinaw ang kanyang kahulugan. Alam din ni Fuyu na hindi magkakamali si Zuli sa isang bagay na tulad nito. Huminga siya ng malamig. Hindi nakakapagtaka. Sa pag-iisip noong unang nagpakita si Yang Kai at nakipaglaban sa Stone Demon Half Saint, ang Stone Demon Half Saint ay napatay pa rin sa lugar. Bagamat may 3 batang babae na tumulong sa kanya sa oras na iyon, ang 3 babae ay hindi masyadong gumanap ng isang papel. Ang tunay na nagpasya sa kahihinatnan ng labanang iyon ay si Yang Kai mismo. Dati, iniisip pa rin niya na ang Stone Demon Half Saint ay maganda lang pero walang kwenta. Nagkaroon siya ng Half Saint cultivation, ngunit sa huli, namatay talaga siya sa kamay ng isang Demon King. Karapat-dapat talaga siyang mamatay. Ngayon, tila nagkasala siya sa Stone Demon Half Saint. Hindi dahil mahina ang Stone Demon Half Saint, ngunit talagang naintindihan ng brat ang true intent. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay isang bagay na kahit ang Demon Saint ay kinatatakutan at hinahangad. Kahit si Zuli ay hindi nang ahas na hawakan ito ng walang ingat, lalo pa ang isang Half Saint. Paanong hindi mamamatay ang isang tao pagkatapos na masira ng true intent? Namiss ko ang isang magandang pagkakataon. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zuli, na nagdagdag ng bakas ng inis. Kung alam niya na naunawaan ni Yang Kai ang true intent, pinatay niya sana siya sa lahat ng paraan. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kumikislap na ahas ng dugo sa kanyang kamay ay bumaril, nawala sa isang kisap mata. Bagamat ito ay mahina lamang na strand ng true intent, hindi ito isang bagay na madali niyang mapino. Sa kanyang lakas, maaari lamang niyang kunin ang hibla ng true intent mula sa nasugatang blood demon. Higit pa rito, naramdaman niya na ang strand na ito ng true intent ni Yang Kai ay napakahina pa rin, ngunit nagbukas ito ng bagong pinto. Kung hahayaan si Yang Kai na magpatuloy sa paglaki, maaaring magkaroon siya ng lakas para patayin sila sa hinaharap. Ang brat na iyon ay isa lamang Demon King. Paano niya naiintindihan ang true intent? Namumula ang mukha ni Fuyu. Siya, isang Demon Saint, ay hindi magawa, ngunit nagawa ito ni Yang Kai. Kahit galit siya, naiingit din siya. Kung naiintindihan niya ang ganitong uri ng kapangyarihan, kung gayon ang unang Demon Saint ay hindi si Wang Wuji, kundi siya, si Feather Demon Fuyu. Bahagyang ipinikit ni Zuli ang kanyang mga mata. 3 taon siyang nawala at parang nakapasok sa Demon Territory. Bago iyon, wala siyang ganitong kapangyarihan. Mukhang may na-encounter siyang pagkakataon sa Demon Territory. Demon Territory. Nagulat si Fuyu. Kung ito ay isang pagkakataon sa Demon Territory, sila ang dapat na makakuha nito. Paano madaling makinabang ang isang tao? Agad siyang nakaramdam ng matinding galit. Master, iligtas mo ako. May sumigaw mula sa gilid, na nagpaputol sa pag-uusap ng 2 Demon Saint. Hindi na nakayanan ng isa sa mga Demon Kings ang sakit ng martial Dao true intent na nagpapahirap sa kanyang katawan at ibinuka ang kanyang bibig para humingi ng tulong. Pinagmasdan niya ang mga kilos ni Zuli na naging dahilan upang kumalma ang orihinal na masakit na ekspresyon ng Blood Demon Half Saint. Ang Demon Saint Master ay malinaw na may kakayahang alisin ang kanyang sakit. Ang kakaibang kapangyarihan na iyon ay nagdudulot ng kalituhan sa kanyang mga sugat, na nagiging sanhi ng mga ito na lumala ng walang anumang mga palatandaan ng pagpapabuti. Gaano man kataas ang kanyang cultivation o gaano kalakas ang kanyang katawan, wala itong silbi. Naglakad si Zuli sa harap ng Demon King at tinapik ang balikat nito. Napakagaan ng lakas, parang inaaliw lang siya. Gayunpaman, nang damapo ang palad na ito, ang Demon King ay agad na naging puddle ng makapal na dugo. Agad na napuno ng amoy ng dugo ang bulwagan. Napatulala ang mga natitirang Demon Kings na naghihintay na gamutin. Hindi nila akalain na hindi lang sila ililigtas ni Zuli, kundi papatayin din sila. Gayunpaman, bago nila maunawaan kung ano ang nangyayari, lahat sila ay nagsiwalat ng mga pagpapahayag ng sakit. Naramdaman nilang lahat na kumukulo ang dugo sa kanilang katawan. Nagulat ang mga Demon Kings at sumigaw.
Matter. Si Zhu Li ay walang malasakit. Malamig lang ang tingin niya sa mga ito. Siya ang Blood Demon at Demon Saint. Isa siyang peak expert na kayang kontrolin ang dugo. Sa isang pag-iisip, ang dugo sa mga katawan ng Demon Kings ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Si Fu Yu ay malamig na nakatingin sa gilid. Wala siyang intensyon na pigilan siya dahil alam niyang hindi sasayangin ni Zhu Li ang kanyang enerhiya sa mga Demon Kings na ito. Mula sa nakita niya ngayon, kakailanganin ng malaking lakas ni Zhu Li para mapaalis ang Martial Dao True Intent mula sa katawan ng isang clansman. Ang isang half-saint ay nagkakahalaga ng pagliligtas, ngunit ang isang Demon King ay hindi. Ang mga iyak ng sakit ay unti-unting napalitan ng hiyawan. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog. Ang lahat ng nasugatan na Demon Kings ay sumabog sa isang madugong ambon. Gayunpaman, ang madugong ambon ay hindi nawala, at walang dugong damaloy. Sa halip, ito ay namuo at naging isang higanteng bola ng dugo sa harap ni Zhu Li. Kung ito ay sa nakaraan, ang isang blood ball na tulad nito ay magiging isang mahusay na suplemento para kay Zhu Li. Gayunpaman, ngayong alam niya na ang Martial Dao True Intent ay nakatago sa loob, bakit pahihirapan ni Zhu Li ang kanyang sarili? Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumipad ang bola ng dugo palabas ng bulwagan at damapo sa hindi kilalang lugar. Nasaan si Wobo? Pinunasan ni Zhu Li ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kamay ay balingkinitan at mahaba, parang kamay ng babae. Sila ay malinis at walang bahid. Mabuti sana kung hindi binanggit si Wobo, ngunit nang banggitin si Wobo, nagalit ng husto si Fu Yu. Sabi niya nang may namamatay na ekspresyon. Sino ang nakakaalam? Nawala siya 3 araw na ang nakakaraan. Malamang nagtatago siya sa isang lugar para gumaling. Wala kang magagawang tama. Si Zhu Li ay halatang galit din kay Wobo. Ang dalawa sa kanila ay may sama ng loob mula noong maraming taon na ang nakakaraan at palaging ayaw sa isa't isa. Ngayon, ang kanyang pagnanais na patayin si Wobo ay mas nakakaawa. Nag-isip siya sandali at sinabing, hanapin siya at ipapapatay niya si Yang Kai. Sinabi ni Fu Yu, hindi mahirap hanapin siya, ngunit malamang na hindi ito masyadong posible na utusan siya. Alam mo ang kanyang lakas ng loob. Ngumisi si Zhu Li. Hindi ko siya mautusan, ngunit maaari bang hindi rin siya utusan ng taong iyon sa paligid? Isang pahiwatig ng panatos mo ang biglang sumilay sa mga mata ni Fu Yu. Bahagyang tumango siya. Naiintindihan ko, kung ganoon ang kaso, hindi siya mangangahas na sumuway. Gayunpaman, kung mag-isa siyang pupunta at papatayin ng 2 matandang dragon na iyon, mawawala ang ating kalamangan. Napakunot ang gilid ng bibig ni Zhu Li. Hindi mahalaga, malapit na bang gumaling si Kenye? Kung gayon hindi ko na kailangang mag-alala. Ibinuka ni Fu Yu ang kanyang mga labi sa isang kaakit-akit na ngiti. Nang magsimula ang ikalawang digmaan ng 2 kaharian, ginamit ni Kenye ang kanyang sarili bilang isang tulay upang i-konekta ang 2 kaharian at pilit na binuksan ang isang daanan sa pagitan ng 2 kaharian. Naakit niya ang Demon Saint at ang hukbo ng Demon Ray sa Star Realm at nagbayad ng malaking halaga. Sa huli, siya ay nasugatan ng husto. Siya ay nagtatago sa dilim upang gamutin ang kanyang mga sugat at hindi kailanman nagpakita ng kanyang sarili. Ang Star Realm ay nasa isang dehado sa mga tuntunin ng pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban. Lubos silang umaasa sa 2 Great Elder ng Dragon Race para suportahan ang sitwasyon. Kung lalabas si Kenye sa pag-iisa, walang alinlangan na ito ay sunod-sunod na sakuna para sa Star Realm. Sa labas ng universo, sa gilid ng silid, nanlaki ang mga mata ni Fushan. Siya, na karaniwang malamig at mahigpit, ay biglang nagpakita ng gulat na ekspresyon. Ito ay masayang maingay, matataas na higanti. Si Zoyan ay mayroon ding gulat na ekspresyon. Ang 2 Great Elder ng Dragon Race ay may mahabang buhay. Bagamat ginugol nila ang karamihan sa kanilang oras sa Dragon Island at walang pakialam sa mga makamundong gawain, ang lahi na ito ay isang marangal na nilalang na umiral mula pa noong simula ng mundo. Sa mga tuntunin ng akumulasyon at background ng lahi, walang ibang lahi ang maihahambing sa kanila. Sa Dragon Island, maraming mga sinaunang aklat na nagtala ng mga lihim na hindi alam ng iba. Binalikan sila ng 2 matanda nang wala silang magawa sa loob ng maraming taon. Hindi banggitin na pareho silang nagtataglay ng source ng Dragon Race, dala ang mga alaala at karanasan ng kanilang mga ninuno. Masasabing sa buong Star Realm, maging ang mga Great Emperor ay mas mababa sa kanila sa mga tuntunin ng karanasan. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Yang Kai, medyo nabigla pa rin sila. Talagang lumabas siya ng universe. Nag-aalalang tanong ni Fushan. Hindi ko masisiguro, ngunit may napakataas na posibilidad. Naalala ni Yang Kai ang kanyang nakaraang karanasan at nadama na walang ibang makatwirang paliwanag para sa malawak na starfield maliban sa universo. Siya ay tumalon mula sa walang laman na siwang sa Demon Territory.
Ang Demon Territory ay orihinal na universo, ngunit pagkatapos gamitin ni Yang Kai ang Sealed World Bead para lumunin ito, nawala ang universo na ito nang walang bakas. Marahil ito ay hindi sinasadyang konektado sa labas ng mundo. Ano ang nasa labas ng universo? Nasa sabik na tanong ni Fusion. Napakamot ng ulo si Yang Kai at hindi alam kung paano ito ilalarawan. Inaalala ang lahat ng nakita niya, napabuntong hininga siya ng may damdamin. Malawak at walang hangganan, sa labas ng hola. Agad na nagpakita si Fusion ng pananabik na ekspresyon. May alam din kayong dalawa sa outside world. Tumingin si Yang Kai sa kanila at nagtanong. Mula sa mga salita ni Fusion ngayon, masasabi niyang alam nilang palaging may mas hihigit sa kanila. Nagkatinginan sina Fusion at Zuyan. Tumanggo ang una at sinabing, iilan lang ang mga salita na naitala sa mga sinaunang aklat ng Dragon Race. Gayunpaman, napakalabo ng paglalarawan, kaya hindi kami nang ahas na makatiyak. Martial Peak, Kabanata 3743. Kalaliman ng Dragon Temple. Ilang araw siyang may sipon, nahihilo ang ulo, uhog at sabay-sabay na umagos ang luha. Nang magseryoso na ito, hindi man lang niya maimulat ang kanyang mga mata. Nabalitaan na ang unang henerasyon ng mga dragon ay nagmula sa labas ng sansinukob at iniwan ang apoy ng buhay ng kanilang lahi sa mundong ito. Gayunpaman, napakatagal nang nangyari ang ganitong bagay, napakatagal na ang nakalipas na kahit sina Zuyan at Fusion ay hindi makumpirma ang katotohanan. Gayunpaman, nang marinig ang mga salita ni Yang Kai sa sandaling ito, nagkaroon sila ng kaunting kumpiyansa sa bagay na nakatala sa mga tala ng ninuno. Paano ang higanteng iyon? Hinaplos ni Zuyan ang Black Dragon Spear. Ang sibat ba na ito ay regalo ng higanteng iyon? Eksakto, tumanggo si Yang Kai. Sa pag-alala sa higanteng iyon na tinawag na Ada, hindi niya naiwasang ipakita ang isang ngiti. Ngayong naisip na niya ito, nabigla pa rin siya sa nakita niya noong araw na iyon. Ang kanyang daang dragon na katawan ay isa ng malaking halimaw, ngunit sa harap ng kaakit-akit na walang muwang na si Ada, siya ay hindi gaanong mahalaga tulad ng isang insekto. Hindi niya alam kung anong klaseng lahi ang makapagsilang ng ganoon kalaking katawan. Sa kabutihang palad, si Ada ay walang anumang masamang intensyon, kung hindi ay hindi nakabalik na buhay si Yang Kai. Nagkatinginan ang dalawang matanda, kitang-kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinawakan ang Black Dragon Spear. Ang sibat na nababalutan ng kaliskis ng dragon ay biglang kumislap ng liwanag. Ang hininga ng dragon sa sibat ay tila isang natutulog na dragon na dahan-daang nagising, na naging sanhi ng pagpintig ng Dragon Race sa katawan ni Zuyan at Fusion. Bahagyang umubo muli si Zuyan. Ang pinsala ng Great Elder. Tumingin si Yang Kai sa kanyang tiyan, may bahagyang bakas ng dugo. Bagaman hindi ito seryoso, kakailanganin ng ilang oras upang makabawi. Ikinaway ni Zuyan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ang kanyang pinsala ay hindi malubha. Nakangiting sinabi ni Yang Kai. Siguro matutulungan ko ang Great Elder na makabawi sa lalong madaling panahon, o kahit na. Hayaan ninyong dalawa na dagdagan ko ang inyong lakas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong nagtatakang tumingin sa kanya sina Zuyan at Fusion. Ang dalawa sa kanila ay nagil-inang sa loob ng 10,000 taon, at ang kanilang lakas ay umabot sa kanilang kasalukuyang antas. Napakahirap para sa kanila na gumawa ng anumang karagdagang pag-unlad. Ang lakas ng Dragon Race ay hindi nakadepende sa paglilinang lamang. Sa halip, kailangan nilang pasiglahin ang pinagmulang enerhiya sa kanilang mga katawan. Kung mas kumpleto ang pagsasanib ng pinagmulang enerhiya, mas magiging malakas ang mga ito. Ang ordinaryong Dragon Blood Flower ay wala ng silbi sa kanila. Tanging ang pinakamataas na kalidad ng Dragon Blood Flower ang maaaring magsama ng kaunti sa kanilang pinagmulan. Gayunpaman, ang pinakamataas na kalidad ng Dragon Blood Flower ay makikita lamang ng pagkakataon. Kahit na may kapangyarihan ang Dragon Island, makakapagtanim lang sila ng ilang Dragon Blood Flowers sa loob ng ilang libong taon. Noong huling pagkakataon, lahat sila ay tinangay ni Yang Kai. Kung hindi siya makakaasa sa Dragon Blood Flower, ang kanyang mapait na paglilinang ay magiging walang silbi. Kaya lang niyang maghintay ng oras para tumira. Ngayong bigla nilang narinig na sinabi ni Yang Kai ang mga ganoong salita, ang una nilang reaksyon ay hindi makapaniwala. Ngunit nang maisip nila ang 300 metrong haba ng katawan ng dragon na ipinahayag ni Yang Kai sa Star Soul Palace 3 araw na ang nakalipas, hindi na napigilan ni Zuyan at Fusion, ngunit pakiramdam ng kanilang mga puso ay nag-aalab sa matinding pagnanasa. Naalala pa rin nila na noong huling beses nilang nakitang ginamit ni Yang Kai ang Dragon Transformation Technique, 300 metro lang ang haba ng kanyang dragon body. Ito ay hindi maisip na siya ay maaaring lumaki sa 300 metro sa loob lamang ng 12 taon.
Dahil kayang gawin ito ni Yang Kai, maaari rin nilang magawa. Bigla nilang napagtanto na si Yang Kai ay may pinagmulang enerhiya ng Golden Divine Dragon sa kanyang katawan. Sa pagsasanib ng pinagmulang enerhiya, tiyak na makukuha niya ang mana at mga alaala ng mga ninuno ng Dragon Race. Marahil ay may nakita siyang malalim na sikreto mula rito. Gaano kakumpiyansa? Pinigilan ni Fu Shan ang pananabik sa kanyang puso, ngunit ang kanyang nagniningning na mga mata ay nagpahayag ng lahat. Depende yan sa iyong pagtitiis. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Humalaklak si Zuyan at sinabing, kung talagang may ganoong magandang bagay, hahayaan ka ng matandang ito na maranasan ang tibay ng Dragon Race. Siya at si Fu Shan ay nakikipaglaban sa tatlong Demon Saint. Bagamat halos hindi nila mapanatili ang sitwasyon sa nakalipas na ilang taon, dumanas sila ng maraming pagkalugi. Maraming pagkakataon na umasa ang mag-asawa sa kanilang joint attack technique para mag-atubili si Zuli at ang iba pa sa pag-atake at pansamantalang iwasan ang kanilang mga pag-atake. Kung talagang madaragdagan nila ang kanilang lakas habang nagpapagaling, hindi na nila ito kailangang tiisin. Pagdating ng panahon, hindi naman siguro sila magiging dehado kapag nakikipaglaban sa 2 laban sa 3. Kahit na hindi nila mabawi ang inisyatibo sa labanang ito, hindi sila magiging pasibo kahit papaano. Sige, walang oras na mawawala. Hayaan mo akong maghanda ng kaunti bago tayo umalis. Iniligpit ni Yang Kai ang Black Dragon Spear at tumayo. Saan tayo pupunta? Tiningnan siya ni Zoyan nang may pagdududa. Dragon Island. Sa kritikal na yugtong ito, si Yang Kai at ang 2 elder ng Dragon Race ay kailangang maglakbay sa Dragon Island, at ang isang konserbatibong pagtatansya ay aabutin ito ng hindi bababa sa 1 buwan. Ang gayong confidential na bagay ay natural na hindi basta-basta maipahayag. Walang sino man ang makakapaggarantiya na walang anumang labi ng Demon Sky Path sa maraming hukbo sa Star Boundary. Kung malik ang balita, tiyak na kikilos ang Demon Saint kapag bumalik sa Dragon Island ang 2 elder ng Dragon Race. Sa oras na iyon, walang makakapidyo sa mga pag-atake ni Zuli at ng iba pa. Mula simula hanggang wakas, si Li Wuyi lang ang nakakaalam ng bagay na ito. Inanunsyo sa publiko na sina Yang Kai at Great Elder Zuyan ay nag-iisa para pagalingin ang kanilang mga pinsala. Sa kabutihang palad, mayroong isang hanay ng espasyo, kaya maaari silang pumunta at umalis ng walang bakas. Pagkatapos ng simpleng pagpapasa, sina Yang Kai, Zuyan, at Fu Shan ay sumakay sa daan pabalik sa Dragon Island. Makalipas ang 1 araw, pumasok silang 3 sa maliit na mundo ng Dragon Island at dumiretso sa Dragon Palace ng walang tigil. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan nina Zuyan at Fu Shan ang plano ni Yang Kai. Sa maluwag at malamig na Dragon Hall, maraming malalaking dragon ang nakapulupot sa mga haligi. Sa dilim, maraming pares ng mata ng dragon ang tumingin sa ibaba. Ang mga figure ng malalaking dragon ay bahagyang nakikita, at sila ay napuno ng kahangahangang dragon might. Gusto mong hiramin ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon. Lumingon si Zoyan para tingnan si Yang Kai. May iba pa bang paraan bukod dito? Hindi ito itinanggi ni Yang Kai. Ang lihim na pamamaraan na ito ay kamakailan lamang naunawaan. Hindi ito itinuro ng sinuman, ngunit naintindihan ito mula sa pinagmulang kapangyarihan ng Golden Divine Dragon sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng pinanggalingan ay tila may dalang lihim na pamamaraan na ito, ngunit hindi pa ito napagsama-samahan ni Yang Kai noon, kaya hindi niya masisilayan ang mga misteryo nito. Ngayon na siya ay nilinang sa ancient battlefield sa loob ng 12-dosenang taon, ang kanyang anyo ng dragon ay lumaki hanggang 100 talampakan ang haba, at ang kanyang pagsasanib sa pinagmulang kapangyarihan ay mas malakas kaysa dati. Ang impormasyong nakapaloob sa pinagmulan ng kapangyarihan ay hindi na malabo. Mayroong 2 ipinagbabawal na lugar sa Dragon Island, ang isa ay Dragon Palace, ang isa ay Dragon Tomb. Ang Dragon Tomb ay ang libingan ng mga dragon. Karaniwan, ang lahat ng Dragon Race ay ililibing doon pagkatapos ng kamatayan. Iyon ang libingan ng Dragon Race sa hindi mabilang na taon, na nakabaon sa mga kalansay ng maraming dragon. Tanging ang mga Great Elder ng Dragon Race ang exception. Ang mga Great Elder ang pinakamalakas sa Dragon Race, na umaako sa mabigat na responsibilidad na bantayan at ipagpatuloy ang pamana ng Dragon Race. Matapos mamatay ang mga Great Elder ng bawat henerasyon, ang kanilang mga katawan ng dragon ay papasok sa Dragon Tomb, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ng dragon ay mananatili sa Dragon Palace, tahimik na nagbabantay sa Dragon Island. Sa Dragon Palace, mayroon na ngayong mahigit 100 ng mga magiting na kaluluwa ng mga Great Elder ng Dragon Race. Ang mga kaluluwang dragon na ito ay napanatili pa rin ang kanilang maringal na anyo noong sila ay nabubuhay pa, ngunit ang kanilang kamalayan ay wala na doon, isang bakas na lamang ng instinct ang natitira. Maaari silang ituring na patay na. Kahit patay na sila,
Sila pa rin ang mga bayaning kaluluwa ng kanilang mga ninuno, at hindi maaaring lapastanganan. Sinabi ni Yang Kai, kailangan kayong dalawa ngayon ng Star Boundary. Kung hindi ninyo kayang protektahan ang inyong mga sarili, paano ninyo mapoprotektahan ang Star Boundary? Kung may mangyari sa Star Boundary, walang mga itlog na hindi nasugatan. Ngayon, wala tayong choice kundi gawin ito. Naniniwala ako na hindi tayo sisisihin ng mga espiritu ng mga Great Elder sa langit. Sa halip, sila ay lubos na malulugod. Sumimangot si Zuyan, may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Bagamat alam niyang tama si Yang Kai, hindi maiiwasang mag-alinlangan siya sa puntong ito. Sa halip, si Fusion ang mas bukas ang isipan at nagpapayo sa pamamagitan ng voice transmission. Tama si Munting Brat Yang. Nasaktan ka na ngayon. Kung hindi ka magmadali at gagaling ang iyong mga sugat, malamang na mas mahirap ang sitwasyon na kailangan nating harapin kapag nakalaya na ang mga demonyong bastard na iyon. Shower ay bata pa. Kung walang dalisay na lupain sa mundong ito, paano paglaki ni Shower? Sa pagkakaroon ng hindi mabilang na mga taon na magkasama, natural na naiintindihan ni Fusion si Zuyan. Kasama si Yang Xiao, ang dakilang sandata na ito ng malawakang pagkawasak, sa wakas ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Zuyan. Kalimutan mo na ito, kung sisihin tayo ng mga espiritu ng mga ninuno sa langit, mananagot ang matandang ito. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Ito ay para sa kapakanan ng mundo, paano ka masisisi ng mga elder? At saka, ito rin ang hiling ng mga elder. Tapos na magsalita, naging solemn na ang kanyang ekspresyon at isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog. Ang gintong liwanag ay kumislap sa bulwagan at ang malamig na dragon hall ay agad na napuno ng gininto ang kinang, na nagdagdag ng bakas ng init. Sa isang basag na tunog, si Yang Kai ay nagbagong anyo sa 1,000 lina haba ng dragon, naglalabas ng walang kapantay na dragon might. Ang komplikadong wika ng dragon ay niluwa mula sa kanyang bibig, umalingaw sa bulwagan, na parabang nagdulot ito ng ilang uri ng resonance. Ang mga kaluluwa ng dragon na umiikot sa paligid ng mga haligi ay nagtaas ng ulo at umungal. Ang malalaking figure ay lumundag at pumulupot kay Yang Kai, dahan-dahang kumikislot sa ilalim ng kanilang mga paa. Natigilan ang dalawang Great Elder. Kahit na alam nilang taglay ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Golden Divine Dragon Source, nabigla pa rin sila nang makita ang eksenang ito. Ipinagmamalaki ng Dragon Race at inangkin na sila ang pinuno ng lahat ng nilalang. Kailan pa sila nagyuko ng ulo sa ibang nilalang? Ngunit ngayon, ang mga kaluluwa ng dragon ng mga Great Elder ng Dragon Race ay parang mga sakop na nakadapa sa paanan ng kanilang hari. Ang masalimuot na wika ng dragon ay naging mas nagmamadali, tulad ng isang marahas na bagyo. At habang umaawit si Yang Kai, isang kakaibang tunog ang nagmula sa kailaliman ng Dragon Hall. Ang dalawang Great Elder ng Dragon Race ay nagpakita ng gulat na ekspresyon at ibinaling ang kanilang mga ulo upang tumingin sa direksyong iyon. Ang nakita nila ay sa pinakamalalim na bahagi ng Dragon Hall, may isang piraso ng lupa na dahan-daang lumulutang. Hindi mapigilan ni Zoya na buksan ang kanyang mga mata. Kahit na ang Dragon Hall ay isang bawal na lugar sa Dragon Island, maraming beses na siyang pumasok at lumabas dito, ngunit ngayon lang niya nalaman na may isa pang misteryo sa Dragon Hall. Isang bagay na kahit si Zoyan ay hindi alam, hindi na kailangang sabihin, hindi naiwasang itanong ni Fusion. Ano iyon? Umiling si Zoyan. Dumagundong, habang lumulutang ang lupa, yumanig ang buong Dragon Hall, na parabang maaari itong gumuho anumang oras. Sa wakas, sa isang tiyak na sandali, ang kakaibang tunog ay tumigil, at ang nanginginig na Dragon Hall ay naging matatag din. At sa pangitain ng dalawang matanda, may parang pool sa kailaliman ng Dragon Hall. Ang pool ay tila konektado sa Dragon Hall. Napuno ito ng sinaunang at mapanglo na aura. Sa isang sulyap, kitang-kita na ito ay isang sinaunang bagay ng Flowing Time Great Emperor. Napakasalimuot na mga pattern ang nakaukit dito. Nakilala ni Zoyan at Fusion sa isang sulyap na ang mga komplikadong pattern na iyon ay ang wika ng dragon, ngunit sa kanilang dalawa, hindi nila maisip ang malalim na kahulugan na nilalaman nito. Sa tingin mo ba naiwan dito ang mga kaluluwa ng dragon ng mga Great Elder noon para lang protektahan ang Dragon Island? Umalangaw sa bulwagan ang dumadagandong na boses ni Yang Kai. Nagbabantay sila laban sa paghina ng Dragon Race. Ilang taon ng paghihintay, ilang taon ng katahimikan, para lang sa pagsikat ngayon. Habang nagsasalita, itinuro ni Yang Kai ang kanyang kamay at sumigaw. Pumunta ka. Sa sandaling sinabi niya ito, ang maraming kaluluwa ng dragon na nakapaligid sa kanya ay tila nakatanggap ng ilang uri ng patnubay. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at umungol, itinaas ang kanilang mga katawan, at sumugod patungo sa pool. Ang mga kaluluwa ng dragon ay sunod-sunod na bumulusok sa pool, naging mga batik ng fluorescent light at naglalaho.
At sa orihinal na walang laman na pool, unti-unting lumitaw ang ilang makapal na amber na likido. Marshall Peak, Kabanata 3744. Ang pagbabago ng Blade. Gaya ng inaasahan, nilanat siya at malamang na kailangan niya ng kahit isang linggo para tuluyang gumaling. Anong trahedya? Ang pool ay hindi masyadong malaki, halos 100 talampakan lang ang radius. Gayunpaman, ang mga kaluluwa ng dragon na 200 talampakan ang haba at kahit mahigit 1,000 talampakan ang haba ay nawala lahat sa pool, at ang dami ng malapot na kulay amber na likido sa pool ay unti-unting tumaas. Nang pumasok sa pool ang huling kaluluwa ng dragon na 100 talampakan ang haba, halos puno na ang likido sa pool. Dragon Transformation Pool. Ito ang Dragon Transformation Pool. Tuwang-tuwa si Zuyan kaya namula ang mukha niya habang umuungol sa mahinang boses. Maging ang katawan niya ay bahagyang nanginginig. Ang Dragon Transformation Pool ng Dragon Race ay iba sa Dragon Transformation Pool sa labas ng mundo. Nabalitaan sa labas ng mundo na mayroong mystical na lugar sa mundong ito na maaaring magpapahintulot sa mga kakaibang hayop na may mga bloodline ng dragon na mag-transform sa mga dragon, na nagpapahintulot sa kanila na tumalon sa Dragon Gate. Ang tinatawag na mystical place na ito ay tinawag na Dragon Transformation Pool. Gayunpaman, sa mga ancestral record ng Dragon Race, ang tunay na Dragon Transformation Pool ay hindi ganoon, ngunit kung ano ang nakita niya sa harap niya. Hindi alam ni Zuyan kung ano ang pool na ito na nakatago sa kailaliman ng Dragon Palace, ngunit pagkatapos makita ang mga kaluluwa ng dragon ng mga nakaraang Great Elder na sumanib dito at nagiging purong Dragon Marrow, paanong hindi niya maalala? Nabalitaan na ang Dragon God ay minsang lumikha ng Dragon Transformation Pool. Hanggat hindi nawasak ang Dragon Transformation Pool, ang Dragon Race ay hindi mapapawi. Ang kahalagahan ng Dragon Transformation Pool sa Dragon Race ay maliwanag. Hindi maintindihan ni Zuyan kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito noon, ngunit ngayon ay naunawaan na niya sa wakas. Sa Dragon Transformation Pool na ito, paano malipol ang Dragon Race? Marahil ito ay bababa, ngunit hanggat may sapat na akumulasyon, magkakaroon ng panahon para ito ay bumangon muli. Kung hindi tayo papasok ngayon, kailan pa? Lumingon si Yang Kai para tingnan ang dalawang elder ng Dragon Race. Nagkatinginan sina Zuyan at Fushan at sabay na lumipad palabas. Sa kalagitnaan ng hangin, yumanig ang dragon sa kalangitan. Isang Asher Dragon at isang Ice Dragon ang naghayag ng kanilang tunay na anyo at dumiretso sa Dragon Transformation Pool. Ang dalawang Great Elder ay parehong may 10th Order Dragon Veins, at ang kanilang true forms ay humigit kumulang 500 hanggang 600 metro ang haba. Bagamat hindi sila kasing laki ni Yang Kai at ng 1,000 metrong haba ng katawan ng dragon ng First Generation Dragon Clan Elder, mga behemoth pa rin sila. Gayunpaman, ang pool ay tila may epekto ng pag-iimbak ng Mount Samero sa isang buto ng mastasa. Nang mapasok ito ng malaking dragon, agad itong nawala. Hindi nagtagal, isang mahinang pag-ungol ang nagmula sa Dragon Transformation Pool, na parang dumanas ito ng matinding sakit. Lumakad si Yang Kai patungo sa Dragon Transformation Pond, at nang makalapit siya, tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang dalawang higanteng dragon na lumiit ng hindi mabilang na beses na lumalangoy sa lawa. Sa bawat oras na pumipihit sila, lilito ang mga alon sa ibabaw ng makapal na Dragon Marrow liquid, at patuloy na umaalingaw-ngaw ang dragon. Si Zuyan at Fushan ay halatang hindi nagsasaya. Kung nais ng isang tao na makakuha ng higit na kapangyarihan, natural na imposibleng gawin ito ng walang presyo. Bagamat ang Dragon Marrow liquid sa Dragon Transformation Pool ay napaka-magical, kung ang isang tao ay hindi makayanan ang pagpapahirap sa paghuhugas ng kanyang mga kalamnan at utak, paano siya magiging mas malakas? Naka-cross-legged si Yang Kai sa tabi ng Dragon Transformation Pool at ngumisi sa dalawang dragon sa pool. Mag-e-enjoy kayong dalawa. Dahil sa malisyosong ngiti na iyon ay hindi napigilan ni Zuyan at Fushan na manginig. Gumawa si Yang Kai ng mga hand seal gamit ang kanyang mga kuko, at muling tumunog ang komplikadong wika ng dragon. Sina Zuyan at Fushan ay walang oras para mag-isip ng husto. Ang isang mas malakas na dagandong ng dragon ay nagmula sa pool, at ang dalawang dragon ay patuloy na gamulong. Hindi mabilang na maliliit na sugat ang lumitaw sa kanilang matitibay na katawan, at ang Dragon Marrow liquid ay dumaloy sa kanilang mga katawan mula sa mga sugat, na pinasisiga ang pinagmulan ng kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Sa High Heaven Palace, sa tuktok ng isang Spirit Peak, isang magandang figure ang nakatayo sa isang stone platform, nakatingin sa timog. Ang sinag ng papalubog na araw ay bumungad sa kanyang magandang mukha, na nagdagdag ng bakas ng kalungkutan at kalungkutan. Habang umiihip ang hangin, lumilipad ang itim niyang buhok, at habang nilalanghap niya ang bahagyang malamig na hangin, may lamig na damaloy sa kanyang gulugod.
Sa paanan ni Lanzon, isang taong kasing laki ng palad ang humila sa kanyang pantalon at umakyat. It took a lot of effort para umakyat siya sa balikat niya. Humihingal, umupo siya sa balikat ni Lanzon at tumingin sa malayo kasama niya. Wala ba akong silbi? Biglang tanong ni Lanzon, medyo namumula ang kanyang mga mata. Ang kanyang ama ay patay na, at ang pundasyon na kanyang naiwan ay wala na ngayon. Ang kanyang matayog na pangarap na muling buhayin ang kaluwalhatian ng Star Soul Palace ay naging pangarap ng tanga. Nang walang direksyon sa hinaharap, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi makapagsalita ang maliit na tao, at pagkaraan ng ilang sandali, lumuha si Lanzon. Medyo nataranta ang maliit na tao, itinaas ang kanyang dalawang maliliit na kamay upang suluhin ang mga luhang mas malaki pa sa kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay namumula sa pagkabalisa. Biglang itinaas ni Lanzon ang kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pinakalma ang kanyang bumabagsak na emosyon. Magaan ang mga yabag mula sa likuran niya, at ang mahinang boses ni Xiao Chen ay dumating. Prinsesa, pumunta ka ulit dito. Tumalikod si Lanzon sa kanya at bamulong. Maganda ang tanawin ng High Heaven Palace. Lumapit sa kanya si Xiao Chen, tumabi sa kanya, tumingin sa paligid saglit, at nakangiting sinabi. Medyo mas masahol pa ito kaysa sa Divine Palace. Nang matapos siyang magsalita, napagtanto niyang may mali at nagmamadaling sinabi. Prinsesa, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Ngumiti si Lanzon at winigayway ang kanyang kamay. Hindi mahalaga, ang demon race ay napakalaki, ang kinalabasan ng labanang ito ay walang ibig sabihin. Ang huling tumawa ay siyang panalo. Tumanggaw si Xiao Chen at sinabing, buti naman naisip ni Princess. Babawiin natin ang Divine Palace balang araw. Oo, babawi tayo. Sumang-ayon si Lanzon. Ayaw niya itong bawiin, ngunit ngayong ang Star Soul Palace ay naging Demon Land, kahit nabawiin nila ito, ano ang magagawa nila? Nang hindi tinatanggal ang Demon Intent sa lupaing iyon, sino ang makakaligtas doon sa mahabang panahon? Ang maliit na bata ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakakuyom ang kanyang mga kamao, na parang nagyaya para kay Lanzon. Ngumiti si Lanzon at inabot para hawakan ang mukha ng maliit. Buti na lang at ang munting ito ang kasama niya nitong mga araw na ito, kung hindi, hindi niya alam kung kaya niyang magtiyaga. Sa kanya, nagkaroon ng pag-asa para sa lahat. Nilinga ni Xiao Chen ang kanyang ulo at tinitigan ang maliit. Kahit alam niyang siya lang ang Universe Pagoda Spirit, pakiramdam niya ay hindi kapanipaniwala. Ang maliit ay tila hindi makayanan ang tingin ng iba. Dahil tinitigan siya ni Xiao Chen ng ganito, namula ang mukha niya at naguguluhan siya. Ang kanyang maliit na katawan ay umikot at naging isang halaman ng mamosa, at pagkatapos ay nawala sa katawan ni Lanzon. Ang paglubog ng araw ay nagwisik sa gilid ng mukha ni Lanzon, at ang makapal na kapanglawan ay halos tumakip sa kanyang mga pisngi. Bakit kinailangang pasanin ng maliit na batang babae noon ang mabigat na responsibilidad na nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa karamihan? Ang walang malasakit na prinsesa ng Southern Territory noon ay may determinasyon sa kanyang magandang mukha na hindi taglay ng maraming tao noon. Maraming taon na ang nakalilipas, sa Star Soul Palace, nakilala ng isang batang lalaki ang isang maliit na babae sa unang pagkakataon. Malakas na sinabi ng bata, sumunod ka sa akin mula ngayon, paprotektahan kita. Humajijik ang batang babae, lalakas ako, mapoprotektahan talaga kita. Napakaseryoso ng ekspresyon ng batang lalaki. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Xiao Chen. Gusto niyang yakapin siya at kanlungan mula sa hangin at ulan, upang maibsan niya ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Lamlubog na ang araw, babalik muna ako. Brother, bumalik ka rin ng maaga para magpahinga, hindi pa naghihilom ang mga sugat mo. Ngumiti si Lanzon kay Xiao Chen at tumalikod para umalis. Ang kamay na itinaas ni Xiao Chen ay malungkot na nahulog. Pagtingin sa dilim na unti-unting nilalamon ng liwanag, naikuyom niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Dapat akong maging mas malakas, kailangan kong maging mas malakas, sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas maaari kong ibahagi ang kanyang mga pasanin at malutas ang kanyang mga problema, upang hindi ako makaramdam ng sobrang kawalan. Sa Eastern Territory, Savage Desolate Ancient Land. Ang tatlong Saint Masters ng Monster Race ang nag-utos sa tatlong Monster Race Legion. Karamihan sa mga sundalong nasa ilalim nila ay Monster Race o may dugong Monster Race, kakaunti lang ang tunay na tao. Ang Stone Mongoose Race at Wood Spirit Race na orihinal na nanirahan sa Savage Desolate Ancient Land ay nasa ilalim din ng utos ni Luan Feng at ng iba pa. Sa maraming laban-laban sa Demon Race, ang Stone Mongoose Race ay may malaking papel. Ang bawat isa sa siyam na Stone Mongoose Race ay pumatay ng hindi mabilang na mga kaaway,
at ang maliliit na wood spirit ng kakayahan sa pagpapagaling ng wood spirit race ay pinahahalagahan ni Luan Feng at ng iba pa. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga sundalo ang nailigtas nila? Ngayon, sa tatlong Saint Masters ng Monster Race, ito man ay ang Stone Mongoose Race o ang Wood Spirit Race, lahat sila ay mga kayamanan, lalo na ang Wood Spirit Race. Hindi sila papayag na malagay sila sa panganib, kadalasan sila ang mga priority target ng proteksyon. Dahil dito, bagamat kalunos-lunos ang mga nakaraang labanan, ang Stone Mongoose Race at ang Wood Spirit Race ay hindi nasawi. Sa sandaling ito, sa Fengluo Palace, naruroon lahat sina Luan Feng, Fan Yi, at Kang Go. Isang halimaw na general ang nakaluhod sa harap ng palasyo, may sinasabi. Nang matapos siya, biglang tumayo si Luan Feng at sinabi sa malalim na boses. Sigurado ka ba? Mabilis na sinabi ng Monster General. Sa pag-uulat kay Saint Master, ang subordinate na ito ay tiyak na hindi nakakita ng mali. Ang subordinate na ito ay binabantayan ang Blood Gate sa lahat ng mga taon na ito. Dati, mayroon talagang kakaibang paggalaw sa Blood Gate. Bagamat ito ay hindi halata, ang subordinate na ito ay nangangahas na igarantya na ito ay totoo. Sabihin mo sa akin ng detalyado. Ang Monster General ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na inilarawan ang kanyang nakita. Sa lahat ng mga taon na ito, inutusan siyang bantayan ang lugar kung saan matatagpuan ang Blood Door at subaybayan ang mga paggalaw. Walang mas nakakaalam ng sitwasyon doon kaysa sa kanya. Mula nang mawala ang Blood Door, halos 30 taon na ang nakalipas, at palagi itong abnormal na mapayapa. Sinong mag-aakala na kanina pa ay biglang may kakaibang kapangyarihan na magmumula sa lugar kung saan matatagpuan ang Blood Door. Naramdaman na niya ito at ilang beses na itong na-verify. Matapos makumpirma na hindi niya iyon ilusyon, dali-dali siyang lumapit para magulat. Gayunpaman, ito lang ang alam niya. Wala na siyang alam. Pagkatapos makinig, sumulyap si Luan Feng kay Fan Yi at nakita niyang nakatingin din si Fan Yi sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at hindi na kailangan ng komunikasyon. Tumayo si Fan Yi at sinabing, tingnan natin. Sa anumang kaso, ang anumang kakaibang paggalaw sa Blood Gate ay isang malaking bagay para sa monster race ng Savage Wild Ancient Land. Mula noong sinaunang panahon, may kasabihan sa Savage Wild Ancient Land. Pumasok sa Blood Gate, kumuha ng bagong buhay, gisingin ang linya ng iyong ninuno, at mag-transform sa isang Divine Spirit. Ang Blood Gate ay isang sagradong lugar para sa lahat ng monster race ng Savage Wild Ancient Land. Iyon ay dahil mayroong Celestial Execution Palace doon, at ang Celestial Execution Palace ay tinatakan ng origin energy ng hindi mabilang na Ancient Divine Spirits. Ang monster race ng Savage Wild Ancient Land ay mas marami o mas mababa ang nagmana ng mga bloodline ng Ancient Divine Spirits. Ang mga bloodline na ito ay nakatago sa kanilang laman at dugo at hindi magising. Gayunpaman, kung makukuha nila ang Divine Spirit Source Strength sa Heavenly Punishment Palace, maaari silang ganap na sumanib dito at maging isang Divine Spirit, na ibabalik ang kaluwalhatian ng kanilang mga ninuno. Ang kasabihang ito ay naipasa sa hindi mabilang na henerasyon, ngunit kung sino man ang napasok sa Blood Gate sa loob ng napakaraming taon. Iyon ay hanggang sa ilang dekada na ang nakalipas, nang pumasok sa Blood Gate ang isang batang babae na nagngangalang Zhang Ruoshi na may dalang maliit na stone mongoose. Simula noon, nawala na ang Blood Gate. Sa pag-iisip pabalik sa araw na iyon, si Zhang Ruoshi ay malinaw na isa lamang Origin Returning Realm Cultivator at hindi makatiis ng kahit isang suntok ni Luan Feng at ng iba pa. Gayunpaman, nang mapilitan si Yang Kai sa isang desperado na sitwasyon, bigla siyang sumabog, nagising ang kanyang bloodline at tinawag ang Heavenly Punishment Sword para patayin si Shiwo. Pagkatapos ay inabot niya at kinuha ang Source Strength ni Shiwo. Isang marangal na Divine Spirit, isa sa 4 Great Monster Race Holy Masters sa Savage Wild Ancient Land, ay walang kapangyarihan sa harap niya.